Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga Master Noise, mapagpalang araw po sa inyo lahat at ako Bila, minasyate ni Roji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sa araw nito, nandito po tayo ngayon sa Pasong Tamo, Quezon City. So mayroon po tayo ditong refrigerator ng tatak ay Electrolux na side by side. Okay, so hindi na raw po gaano lumalamig ang rep na ito. Okay, then pinatatanggal muna natin sa ating ate yung mga laman ng refrigerator para ma-diagnose natin lahat ng components sa loob, no? Kasi kapag ganito na maraming laman, so hindi talaga tayo makapag-diagnose na maayos. Okay, so papatanggal muna natin kay ate yung mga laman para mabuksan natin yung pinaka-component sa loob. Okay, so balik po tayo dito. Bago ang lahat, tatanggalin po muna natin to mga kamaster, no? Para makita natin yung kaloob-looban. Okay, okay, so pagkatapos natin matanggal, so titingnan muna natin tong mga part, no, ng ating mga connection kung mayroong mga sign ng leak. So kung atin hong makikita mga kamaster, no, sobrang dumi na ho ng condenser, no. So isa rin ho ito sa nagiging dahilan kung bakit humihina ho yung lamig ng ating refrigerator, no. Yung sobrang dumi ng condenser kagaya nito. So nabablock na ng dumi yung coil ng condenser para ma-discharge niya yung init, no. So ibig sabihin nawawala ho yung distribution ng hangin, no, para para matanggal niya o mahigop niya yung para ma-discharge niya yung init na nanggagaling dito sa condenser. So maya-maya lang ay lilinisin ho natin to, then i-check up ho natin lahat mga kamaster. Okay? So ayun mga kamaster, no, nalinisan natin siya. So nawala na yung yung pagkakabara ng mga coil dito sa loob, kasi kapag magbabara ho talaga yan, wala talagang distribution, wala talagang maayos na distribution ng hangin mga kamaster. So magiging mangyayari dyan, mag-overheat ho yung ating compressor na nagre-result ng pag-off o pagkamatay ng ating compressor, dahil nga pinoprotektahan ng ating sensor sa loob, no, yung protection, kasi thermally protected ho yan. Kapag sumobra yung high head temperature, so i-trip off ho yan ang ating overload sa loob ng compressor para maprotektahan yung compressor. So kapag marami ho kasi ang condenser, asahan nyo na mag-build up ho yung temperature at pressure sa ating system mga kamaster. Okay, so magsimula na po tayo mag-evaluate. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamaster, base doon sa ating nakuhang data dito sa compressor, kasi nag-evaluate ho tayo ng resistance windings ng compressor muna. Okay? Pero base dito sa ating nakuhang data ay sa U at saka V ay 16.5 ohms, UW 16.5 ohms, BW 16.5 ohms. So napakaganda yung napakaganda ng resistance windings ng compressor na to mga kamaster. Okay? So paalala, ito ay 3 years pa lamang. Okay? So ang tanong kamaster, bakit humihina yung lamig ng refrigerator na to? Pero base dun sa ating nakuhang data ng compressor na ito ay good. So napakaganda. Sabi ko naman sa inyo, ang resistance windings ng compressor ng inverter ay hanggat maaari ay equal. Okay? Dapat equal yung ating resistance windings dahil nga ito ay DC volts mga kamaster. Okay? Pero kapag kami nakuha tayo dito, halimbawa man 16.5, 16.5, 16.6, acceptable pa ho yun mga kamaster. Okay? Pero ang napakagandang windings ay 16.5 flat lahat. Okay? Dapat equal sila lahat mga kamaster. Okay? So ang susunod nating i-check ngayon yung mga sensor na doon sa loob mga kamaster. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamaster, no, natanggal na natin yung unang panel. Pansinin nyo.
So napakakapal na ng yelo sa loob mga kamaster, no? Wala ho talagang lamig dito sa bandang kanan dahil nga ho wala na hong circulation ng hangin dahil nabablock na ho ng yelo na to mga kamaster. Okay, so papainitan ho natin to upang matunaw muna yung yelo. Okay, so ayun mga kamaster, no, nabaklasan natin isang panel. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamaster, no, na-dry, naka-dry mode na tayo, natunan na natin yung yellow, no? So ito yung pagkakataon na i-check na natin yung defrost sensor at saka yung heater. Okay, so ito yung unahin muna natin yung medyo mahirap nga lang kumuha ng angle dahil nga wala tayong tagahawak ng camera, kaya pagpasensya niya yung angle natin, ano? Ang mahalaga ngayon, so makakakuha tayo ng magandang data dito sa ating mga sensor. Okay, so meron tayo nakukuha 0.4 ohms mga kamaster, no? So change value na to. Ayan, no? So 0.2 ohms na lang siya mga kamaster, kaya sobrang kapal na ng yelo. Okay, so sira na ho yung ating defrost sensor. So ayun mga kamaster, no, nailagay na natin yung ano dito, yung ating clamp. So ready na, plug na natin. Okay, so untayin natin na umanda rin compressor. Ayun, humanda ng compressor. So tignan natin kung ilang amperes. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamaster, no, after ng 30 minutes, napakaganda naman ng napakaganda ng ating mga nakukuhang parameters, no. So operational na lahat. Okay, then tingnan natin dito sa loob. Yun, no. So operational naman yung ating no, yun, no, yung ating door switch, yung ating fan, yun, no, mamamatay na yan dahil naka-open. Yung ating ilaw okay na rin. So kung ating mapapansin, no, nag-freeze out naman to. So wala tayong problema sa refrigerant charge. So yan mga kamaster, no, wala tayong problema dito sa ating system. Yung nakita lang natin kanina, kaya kumakapa yung yellow dahil nga nag-alarm, dahil nga sira yung ating defrost sensor. Yan, sarado na natin to. Okay. Balik tayo dito. So yung mga kamaster, no, yun nga, gaya na sinabi ko sa inyo, wala po tayong nakitang problema dito, maliban lang dun sa kanina na sobrang dumi ng condenser, no. So ang topic natin sa araw na ito, no, bakit humihina yung lamig ng aking refrigerator? Okay, isa na yun sa dahilan, no, isa na yun sa dahilan particular tayo dito sa mga side by side mga kamaster. Okay, so ang ating topic nga natin dito ngayon ay patungkol to sa mga side by side. Bakit humihina ang lamig ng refrigerator? Ay dahil sa sobrang dumi ng ating condenser. Kanina, kung inyo mapapansin, sobrang barado na ho ng dumi yung ating condenser coil. Kaya nangyayari, nababarahan na yung intake, no? Kasi may butas yan dito, yun, yung mga grills na yun. Kapag nabarahan na ng dumi yung ating coil, asahan nyo na mag-overheated, magiging overheated pa yung ating compressor. Okay? So, buti na lang dito sa ating area ay napakaganda. Maganda yung malamig dito sa area, dito mga kamaster, no? So,
well ventilated yung ating area na tinatawag. Okay? So napakaganda, malapit siya sa bintana. Ayan. Tapos medyo talagang air condition pa. Kaya talagang masasabi kong ito perfect yung yung place na to para sa mga refrigerator. So kuha na natin ng temperature yung high head. So meron tayo kung 110 degrees Fahrenheit. So ang tanong, akala ko Master 120 yung natin, yung standard 120 up to 180. Bakit ito 110? Kasi nga mga Master, magdedepende rin tayo sabi ko nga sa inyo, magdedepende rin tayo sa ambient ng ating location ng refrigerator. So kukuha na ho natin ang ambient, yung ating location kung ginalalagyan ng refrigerator na to. Ayan. So meron lamang tayo kung 27 degrees Celsius. So napakaganda ng temperature dito. Pero kung ang ating nakukuha dito ay papalo siya ng mga 35, 38. So asahan nyo na mag-build up din yung ating high head temperature. Pero yung kanina, yung 110 kanina, tataas pa yan, tataas. After kasi 30 minutes pa lang naman tayo nakakaraan di ba? So papalo siya ng 120 pataas. Okay? Kasi nga, nalinis na natin yung condenser. Ayun, napakaganda ng init na to, mga Master. Ayun, pwedeng pakasalan to. So yung ating ambient, ito, 28 degrees Celsius. So hindi ito mainit, mga Master, okay? Kapag ganito ang room temperature na kinalalagyan ng mga refrigerator, ay asahan nyo talagang hindi basta-basta masisira yan unless, yun nga sinasabi ko na yung condenser coil naman ay sobrang dumi. Barado na rin ng dumi kanina, mga alikabok, dahil nga 3 years na to. So sa loob ng 3 years hindi na buksan, hindi na nalinisan, kaya ayun, nandun lahat ng dumi. Okay, dahil nga pahigop to Okay, ito yung pabuga. Okay? So kung ating kukuha na ulit 112 na yung ating 112 degrees Fahrenheit na yung ating temperature. So napakaganda mga Master ng ating nakukuhang mga parameters dito. Yung naman yung ating in 100, ulitin natin, 108 degrees Fahrenheit. So wala akong problema sa refrigerant charge ito mga Master, no? So ang kinagandaan sa ating ginawag ngayon, so nagda-diagnose tayo, no? Kapag wala namang problema sa refrigerant charge, hindi natin pwedeng pakialaman ito. Okay? So, off-limit tayo sa mga ganitong uri ng diagnosis. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin sa customer na, may problema ho yung preon. So, kargahan natin ng preon para lang kumita. Hindi po. Okay? Kapag walang problema sa refrigerant charge, so wag po nating tangkain na kargahan ng preon para lang kumita. Okay? Pag walang problema sa system. Tanging ang naging issue lang nito ay yung defrost sensor at saka yung sobrang dumi ng condenser coil. Okay? Kapag ang defrost sensor ay nag-change value na, asahan nyo mga Master na talagang magbi-build up yung yellow sa ating evaporator. Okay, din sinabayan pa ng maruming condenser. Kapag marumi na ang condenser, asahan nyo mga Master na mag-overheated po yung ating compressor. Okay, mamamatay po yan. Okay, kasi nga pinoprotektahan ho yan ng ating sensor sa loob ng compressor kasi thermally protected po yung ating compressor. Okay, so malinaw na, klaro na sa ating mga kababayan kapag ang ating mga refrigerator ay side by side at humihina ang lamig nito, okay, check nyo po muna yung condenser nyo. Mamaya kasi sobrang dumi na, kagaya na nakikita natin kanina. So linisin nyo muna, off nyo muna, bunutin nyo muna, then tanggalin nyo lahat ng laman, then parang manual defrosting muna tayo, no? Tanggalin nyo lahat ng laman, tutukan yung electric fan within 1 hour, okay? Then yung condenser coil na to, linisan nyo, i-vacuumin nyo, kung may vacuum kayo, then anahan nyo ng ito yung paintbrush, ayan pinipaintbrush natin para matanggal yung mga dumi-dumi. So kapag malinis na yung mga Master, maganda na yung distribution ng hangin. So yung hangin papasok dito, yan, yung hinahihigop nito papasok dito, dadaan sa coil. So napakaganda ng distribution ng hangin, yung circulation ng hangin. So makakapag-circulate ng maayos yung ating refrigerant. Hindi yung pagbarado na yung ating condenser coil. Asahan mo na talagang magbi-build up lahat, magbi-build up yung temperature, magbi-build up yung pressure, kagaya ng dito sa ating high head. So, iinit yung ating compressor na nagiging result, no, ng agarang pag-shutdown. Kapag nag-shutdown ang ating compressor, asahan mo, walang lamig kasi nga nag-shutdown. Kasi mag-shutdown lang ho ang ating compressor kapag nag-defrost lamang yan. Ang ating compressor ng inverter ay hindi po yan namamatay basta-basta. Hindi kagaya ng mga non-inverter na kapag na-reach niya na yung certain temperature sa loob ng freezer ay agad itong namamatay. Then kapag medyo mainit na naman, aandar naman ang ating compressor. Para po yun dun sa ating mga non-inverter na compressor. Pero dito sa mga inverter, hindi po namamatay ang compressor. Okay? Nababawasan lamang ang kanyang torque o frequency ng motor. Okay? Kapag malamig na sa loob ng freezer, nababawasan lamang yung bomba ng motor. Okay? Ngayon, tuwing kailan siya mamamatay, Master? Mamamatay po ang ating compressor kapag nag-defrost na. Okay? Yung defrosting period, saka palang mamamatay ang inverter compressor.
Pero not necessarily sa kalagitnaan ng operation ay bigla siyang mamamatay dahil nga na-reach na yung temperature, ay hindi po ganoon. Okay? So ang nangyayari kasi ngayon dito ng mga nakaraan, dahil nga sa baradong condenser coil, no, ang nangyayari, siyempre, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, mag-build up lahat ng parameters. Tataas ang temperature, tataas ang pressure. So, ang mangyayari, apektado si compressor. Okay? So, lalagpas po yun dun sa sinasabi ko sa inyo na 120 degrees Fahrenheit up to 185 degrees Fahrenheit. Kapag umabot ang temperature natin sa ating compressor na 200 degrees Fahrenheit up to 250 degrees Fahrenheit, asahan nyo po na magsha-shutdown po ito. Okay? So, yun po ang nangyayari ng mga nakaraan. Okay? Dahil nga hindi masyadong malamig, hindi dahil sa may problema sa freon o refrigerant, kundi dahil sa baradong condenser coil. Okay? Then, pangalawa, yung defrost sensor, sira na, kaya ang tendency talagang hihina din yung ating lamig. Kaya kasi nga, nabablock na ng yellow yung air passage papunta dun sa freezer, papunta dun sa fridge. Okay? Kaya ngayon, kung ating nakikita, napakaganda ng ating operation, mga kamaster. Okay? So, sana po nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa mga oras na to, no? Papalitan pala natin yung itong defrost sensor. Ipapalit din ho natin to. Ito yung ipapalit natin doon sa loob. Okay, mga kamaster? So, yan. Hanggang sa muli po, no? Sana po nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa araw na ito, na ang topic natin, bakit humihina ang lamig ng refrigerator ko, particular sa mga side-by-side refrigerator na Electrolux, mga kamaster, no? In any brand naman, basta side-by-side. Kapag humihina, tingnan nyo yung condenser coil, linisan nyo, mag-manual defrost muna kayo within 1 to 3 hours. Then after that, kapag nalinisan nyo na yung condenser coil, then plug nyo na, then obserbahan nyo. Kapag halimbawa ganun pa rin, dito tumawag na po kayo ng technician upang mas lalo ma-diagnose yung inyong unit, mga kamaster. No? So ngayon, okay na po ito. Wala po tayong nakitang problema dito. Tapat lamang po tayo sa ating minamahal na customer. Kapag walang problema yung refrigerant charge, hindi kailangan mag-charge, hindi kailangan mag-add ng refrigerant para lang kumita. Okay? So, sana ganun yung sana maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga kababayan technician. Okay? Kasi pag may problema naman sa refrigerant charge, nire-reprocess naman natin di ba? Ngayon, wala tayong nakitang problema sa system. Pangalawa, yung resistance windings ng compressor, napakaganda, 15.6 flat lahat. So ano pa? So hindi natin pwedeng dayain yung system na may problema. Walang problema yung system. Okay? Dito lang nagkaroon ng problema sa dumi at saka dun sa defrost sensor. Dalawa yung problema, mga kamaster. Okay? Marami yung condenser coil, then yung defrost sensor ay change value na, mga kamaster. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat at magandang hapon po.